ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sinasabi sa attachment theory ng psychologist at psychiatrist na si John Bowlby, ang uri ng relasyon daw na mayroon tayo sa ating pagkabata, sa ating mga magulang o maging sa ating primary caregivers, healthy man o hindi, ay ang humuhulma sa ating pagkatao at relasyon natin sa iba sa ating pagtanda. Kaya naman upang suportahan ang pag-aaral na ito, nabuo ang ideya ng 4 na attachment styles na nade-develop sa edad na 6 na buwan hanggang 2 taon. Una na dyan ay ang secure attachment. Itinuturing ito bilang healthiest sa 4 dahil dito sinasabi na ang isang bata ay inalagaan ng mabuti ng kanilang mga magulang at sinisigurado na lahat ng pangangailangan nito ay natutugunan. Dahil dito sila ay kakikitaan ng emotional stability, security, self-assurance, emphatic, less aggressive na pag-uugali habang lumalaki. Sa kanilang pakikitungo naman sa iba, sila ay kakikitaan din ng positibo, trusting at lasting na relasyon sa ibang tao. Pangalawa ay ang avoidant attachment o ang insecure attachment. Kabaliktaran sa nauna, ito ay isang defense mechanism kung saan ang isang bata ay nagsha-shutdown emotionally, resulta ng pagpapabaya ng magulang sa nararamdaman at pangangailangan nito, kung kaya mas pinipili na lang nilang maging ilag upang maiwasan ang rejection. Sa pakikipagrelasyon naman nila, sila ay medyo challenging na i-handle dahil hindi sila madaling magbigay ng tiwala sa iba at may takot na ipakita ang vulnerable part ng kanilang sarili. Pangatlo ay ang anxious attachment. Tulad ng avoidant, nade-develop ito mula sa kapabayaan ng mga magulang o guardians. Subalit sa halip na mag-shutdown, nagpapakita sila ng mataas na level ng anxiety at may tendency na maging clingy dahil sa takot na ma-reject. Sa kanilang pakikipagrelasyon, sila ang mga nagnanais na makaranas ng close and intimate relationship. Ngunit mayroong takot na sila ay iwanan, kaya't sila ang mga taong kailangan ng patuloy na reassurance mula sa kanilang partners o kasama. At panghuli ay ang disorganized attachment. Katulad ng avoidant at anxious, ito rin ay may tuturing na ikatlong uri ng insecure attachment kung saan naguugat ito mula sa emotional unresponsiveness, unresolved trauma o history of abuse ng mga magulang o caregiver. Kaya nagre-resulta naman ito sa inconsistent behavior at identity crisis sa mga bata. Sa pakikipagrelasyon naman, challenging rin sa mga taong ito dahil sa hirap nila pumasok sa isang seryoso na pagsasama dahil mas nangangailangan sila ng close connections sa kanilang partner. Maaari rin sila na maging controlling, toxic, clingy at hirap sa pakikipag-usap ng maayos. Pagbibigay linaw naman ng mga eksperto, habang lumalaon ay maaari namang mag-improve o mag-heal ang attachment styles ng mga tao at hindi naman permanente dahil sa mga karanasang nagtuturo at nagpapabago sa atin. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang bet. Magandang umaga, ang ating oras sa 10:33. Panibagong umaga ang naghihintay sa bawat manggagawang lubos nag-aalay ang bayan kasama.
kanilang tagumpay. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Isang masaganang umaga po sa ating lahat. Ako po si Karen Owyong. Masaganang umaga, ako naman po si Administrator Larry Lacson ng National Food Authority, ang katuwang ng Department of Agriculture. Happy Saturday po sa ating lahat. Samahan nyo kami sa isang oras ng talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating agrikultura. Alamin ang mga balita at issue na may kinalaman sa pagsasaka, pangisdaan at paghahayupan na may siyang kinalaman sa nagbibigay ng masaganang pagkain sa hapagkainan. Correct ka dyan, Admin Larry. At syempre, Admin, napapakinggan tayo ngayon sa DZRH. Ang frequency po natin ay 666 AM band. Live rin tayong napapanood sa DZRH News Television. Ang mga cable channels po natin, Signal Channel 18, Sky Cable Channel 3, GSAT Channel 140, Converge Vision Channel 14, at naka-live stream din tayo sa DZRH Facebook at sa ating YouTube channel, habang live na rin ang audio broadcast sa DZRH.com. At babatiin ko lang si Admin Larry, aking partner ng belated araw ng kalayaan. Kahapon po yun. Malayang-malaya tayo. Yes, tama ka dyan, Happy Admin. Independence Day sa ating lahat. Yes, oo. At dahil gusto rin na po ng pamunuan ng Department of Agriculture na maging malaya, tama ba, ang ating mga magsasaka, mangingisda, maging mga kabataan na gustong pasukin ang agrikultura. Tama ba, Admin Larry? Malayang piliin kung ang gusto nila ay agrikultura. At Yes. napakaraming oportunidad, partner. Tama. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito sa ating episode ng Masaganang Pinas. Pero bago po yan, ayan po, ay narito muna ang mga pinakahuling balita galing po sa Department of Agriculture. Balitang Agri. ₱7 milyong halaga ng smuggled carrots ang nakumpiska ng Department of Agriculture at Bureau of Customs kamakailan. Ang smuggled carrots ay tinago sa noodle shipments at idiniklara bilang processed food products. Natuklasan ang tungkol sa smuggled shipments sa joint inspection ng Inspectorate and Enforcement Office ng DA, Bureau of Plant Industry at ng BOC. Muli namang nagbabala ang DA na ang pagpuslit ng mga gulay ay papatay sa negosyo ng local farmers at lilikha ng hindi patas na kompetisyon. Sa iba pang balita, inalis na ng Department of Agriculture ang temporary ban nito sa poultry at bird imports mula sa Argentina. Ito matapos sabihin ng Animal Health Authorities ng Argentina na ang avian influenza case na siyang ugat ng ban ay naresolba na at wala nang iba pang outbreak na naitala sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., ang muling pagbubukas ng kalakalan sa poultry products at breeding materials mula Argentina ay makakatulong sa ating supply options, lalo na't nananatiling prioridad ng pamahalaan ang food security. Tama. Importante yun, Yes. partner. Mayroon tayong option. Para kung sakaling kailangan nating mag-import, marami tayong mapupuntahan. Tama ka dyan, Admin Larry. Samantala, nagluwas ang Pilipinas itong Martes ng pamosong Guimaras mangoes sa Europe at sa Hong Kong. Ba't di tayo sinama dito? Yung mangga lang yung nag-travel, Baka sa susunod, partner. Sana, ayan. Kaugnay po ito ng layunin ng pamahalaan na palawigin ang global market reach ng produkto at pataasin ng rural agricultural income. Ang patikim o promotional export sa Europe ay naglalayong ipakilala ang Guimaras mango sa mga posibleng mamimili, pati na rin sa industry stakeholders sa bansa kung saan patuloy na lumalaki ang demand para sa tropical fruits. Ang Hong Kong shipment naman ay ipinamahagi sa mga diplomat sa iba pang panahon sa 128th Philippine Independence Day celebration para ipagmalaki ang isa sa ipinakikilalang agricultural product ng Pilipinas. Siyempre, bago
yan, nagkaroon din ng shipment ng premium fresh pineapples naman ng Mindanao sa United Arab Emirates na ayon sa Department of Agriculture ay isang mahalagang hakbang para sa pagpapalawig ng overseas market ng Pilipinas. Buti pa ang mangga kung saan-saan nakapunta, no? Nakaraan kasi, partner, 'di ba, sa Canada pinadala. Yes, Kung ngayon oo. Europe at Hong Kong. Ang Sana galing. dumami pa nga. At hindi lang mangga, sana iba pang mga prutas natin. Oo, Admin yung Larry. pineapple, 'di ba? Isa Yes. rin. Tama. Tama, yun. Alright, so susunod po, isang government employee na hikayat maging agripreneur dahil sa magandang kita naman sa paggagatas. Ayan, milk ang ating pag-uusapan. Tutukan yan sa Alagang DA. Huwag po kayong aalis, magbabalik po tayo. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Ang pagsasaayos at pagpapatayo ng mga bagong pasilidad katulad ng warehouses at mga rice processing facilities ay isa sa pinakamahalagang programa ng National Food upang matiyak ang kalidad ng ating mga buffer stock. Pangalawa, upang matiyak na hindi ito apektado ng anumang sakuna. Pangatlo, ay upang matiyak na mas maayos at maganda ang ating serbisyo sa ating mga kababayan. Patuloy ang ating modernisasyon tungo sa makabagong Pilipinas. Unboxing MXV Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful.
Karton, amoy nakaka-joyful. Tumunog na! Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. At nagbabalik po ang Masaganang Pinas. O, di ba? Admin Larry, Ang ganda ng perfect. blending. Tama ka dyan. At Admin Larry, isa nga sa mga pundasyon ng masaganang agrikultura sa Pilipinas, ang pagpapalakas ng industriya ng paggagatas. Ayan. Naggatasan mo ng lahat. Ayan. Pero mas gatasan mo pa ang mga baka. Baka, Correct. kalabaw, Yes. kambing. Tama. Kaya naman ng Department of Agriculture, National Dairy Authority, buhos sa pagkakaloob ng tulong at suporta sa ating mga dairy farmers. Gaya na lamang ni Ms. Gemma Chavez ng Sariaya, Quezon. Isang empleyado ng gobyerno, nahikayat si Gemma na maging isang agripreneur matapos niyang mabalitaan ng isang kabarangay ay kumikita ng milyon. Aba, kung ang aking Milyon kabarangay ba nga naman? Oh, inggit ako, di ba? Ako din. Bakit kayo lang? Ayun nga, kumikita ng milyon yung kapitbahay nilang kabarangay mula sa paggagatas ng baka, Admin Larry. So, sige Admin Larry, pakinggan na Panoorin natin. Yes, narito na po ang kanyang kwento. Alagang GA. Ako si Gemma Enrico Chavez, naninirahan sa Concepcion Palasan, Sariaya, Quezon. Ang aming kabuhayan ay ang paggagatas ng mga baka. Taong 2000, nagtatrabaho ako sa Kapitolyo nang mabasa ko sa isang agri-magazine ang isang kabarangay ko ay kumikita ng milyon sa larangan po ng paggagatas ng baka. Kaya wala akong sinayang na panahon pagkasweldo ko, nagmembro po ako sa Falcon Dairy Cooperative. Sa tulong at gabay ng aking mga kasamahan, napagkalooban ako ng animal loan from National Dairy. After 6 months, ginatasan ko na yung nanganak from National Dairy Authority, 30 liters per day yung dalawa. At doon ako nagsimula maggatas through hand milking. Sa amin pong kooperatiba, lahat po ng mga members ay talagang magagatas. Kung kaya't lahat po ng mga gatas po namin ay isinusulit po namin sa kooperatiba. Sa totoo lang, napakaganda po ng production namin before pandemic. 150 liters per day. As an ordinary farmer, napakalaking tulong para mas maiangat ang pamumuhay naming pamilya. During the pandemic, talagang very worst po sapagkat wala kaming sales. Almost 8 months. Ang hirap para sa akin kasi hindi ko kayang i-sustain yung needs ng mga baka kasi kailangan nilang kumain sa umaga, sa hapon. Then may mga tauhan akong 3. Hindi ko rin kayang i-sustain yung kanilang sweldo dahil nga wala akong pagkukunang iba. Sa tulong po din ng National Dairy Authority, talagang kahit walang sales of milk kami ng 8 months, patuloy nila kaming sinusuportahan nang sa ganon, maibsan yung kakulangan na hindi namin kayang ibigay sa mga alaga naming baka para ma-retain, para maiwasang mabenta, para may pagsimulan ulit kami. Last year, napagkalooban ako ng National Dairy Authority ng 3 inverted animal and isa pong local na buntis. At yun po ay nanganak na, kaya po mas nadagdagan po yung animal stock ko at saka po yung volume po ng gatas ko. Sa tulong din at gabay ng bagong programa ng NDA na 6 Semen, 80% talaga babae yung iniaanak. Sa kasalukuyan po, ang kabuuan po ng mga bakang ginagatasan ko dito sa aking farm ay 18 heads po. Sa magandang programa ng NDA na 6 Semen, madaling nag-multiply yung mga dairy animals ko. Yung piniproduce ko pong gatas ay dinadala ko sa Falcon Dairy Cooperative kasi yun po yung collection center. At yun po ay pinaprocess sa KKMI. Ang aming pong federation, ang KKMI, ang Katipunan ng Kooperatibang Magagatas Incorporated, ang bahalang mag-market. At laking tulong po ng National Dairy Authority sapagkat nagkaroon po kami ng milk feeding through NDA in collaboration po ng DepEd at saka po DSWD. Taos-puso po ang pasasalamat ko sa DA-NDA sa patuloy pong pagtulong sa aming mga dairy farmer. Katulad po ng patuloy pong pagbibigay ng mga animal para po mas lalo po naming maiangat ang aming pamumuhay at mabigyan po ng magandang kinabukasan ng aming mga pamilya at makatulong po sa aming komunidad.
At yan po ang kwento ni Miss Gemma Chavez ng Sariaya, Quezon. Talaga namang nakaka-inspire. Admin Larry, ang kanyang kwento. Oo nga, akala ko walang kita sa paggagatas. Ang ngayon pala, milyon. para tuloy gusto ko nang pumasok sa industriya ng paggagatas. Ay, pwede. Pero naman, Admin Larry, isa sa takeaways din natin sa kanyang kwento, yung dapat marunong tayong tumingin sa iba pang mga oportunidad. Napakarami pa pala, hindi lang sa ating pinagtatrabahuan. Actually, nandyan ang Department of Agriculture, nandyan nga ang National Dairy Authority at iba pang mga ahensya, no, na nagbibigay ng mga oportunidad sa mga agripreneurs. Kailangan lang talaga matyaga tayong tumitingin sa kanilang mga programa. And marami pa tayong matututunan tungkol sa industriya ng paggagatas. Atin pong makausap ngayon live dito sa ating studio. Unahin po muna natin ipakilala si Mr. Ian Caro Agbayani. Ayan. Information Officer 4 po siya ng National Dairy Authority o NDA. Hi Sir Ian and welcome to the program. Good morning. Good morning po, Admin Larry. Good morning po, Miss Karen. At salamat po sa inyong imbitasyon. Masaya po kaming NDA na nandito kami ngayong araw. Yun. At syempre, via Zoom, makakasama natin ang ating kapitbahay, kaibigan, no? Si Attorney Marcus Antonius Andaya, ang Administrator ng National Dairy Authority. Magandang umaga po, Admin Tony. Hello po, Admin Tony. Hi. Magandang umaga, Ma'am Karen. And partner, Admin Larry, magandang umaga sa inyo. Good morning. At sa lahat ng inyong taga-subaybay. Ayun, dito sa Taganang, Pinas. Yes, good morning po. Admin, paano po? Admin Marcus na lang. Tony. Paano po sa Tony? Sige, Tony. Sige po. Si Admin Tony po. So, una siguro sa lahat, yung mga medyo first time pong maririnig, yung National Dairy Authority o NDA, pa-explain naman po sa amin, Admin Tony, kung ano pong inyong mandato. Well, Ma'am Karen, ang National Dairy Authority po ay itinatag sa ilalim po ng Republic Act 7884 or yung tinatawag nating National Dairy Industry Act of 1995, no? Ang pangunahing mandato natin po diyan ay tayo po ang tinalagang, ang NDA po ang tinalagang Central Policy Determining and Directing Body upang siguraduhin ang mabilis na pag-unlad ng local dairy industry sa pamamagitan ng policy direction, program implementation at coordination. Tayo po ay nasa ilalim ng attached sa corporation po tayo ng Department of Agriculture. So in other words, ang trabaho po natin ay palakasin ang local dairy industry. Yun. Kasama nyo rin ang Philippine Carabao dito, no, Admin Tony? Yes. Tama po yun, Admin Larry, no? Lahat po ng Philippine Carabao Center kasama natin dyan dahil sila naman po ang sa Kalabaw. Ayun. Pero siguro let's take off from yung napakagandang kwento po ni Ma'am Gemma Chavez ng Sariaya. Nabanggit niya kasi meron siya o nakakuha siya ng animal loan. Akala ko kasi pera lang yung linoloan. Pwede pala animal loan. Paano po ito? Darating po ba sa inyo na maliit pa siya, malaki na? Ano ba yung mga requirements para po makapag-animal loan ng isang dairy farmer, Admin Tony? Okay. Ma'am Karen, actually, isa yan sa mga matagumpay naming woman farmers, no? Yang si Ma'am Chavez, no? Diyan sa Quezon. Nung unang panahon po, no, nung siya po ay nag-avail ng aming programa, loan pa po. Totoo po yun, no? Binigyan po siya ng loan. Binigyan siya ng 4 ata, no? Nagsimula siya sa 4 na ulo muna. Yan po ay binabayaran payment in kind. Siya po ay naging successful dahil siya ay nagsimula na kahit na siya ay nagsimula na may utang. Pero ngayon po sa bagong batas, yung Republic Act number 12308, hindi na po loan ang pagbibigay ng alagang dairy animals, kundi grant. Wow. Libre na po ibinibigay ng gobyerno yan. Wow. Imagine niyo po, si Ma'am Gina, naging successful siya na nagsimula siya ng may utang. Paano pa yung ngayon na pag magsisimula sila, ibibigay na sa kanila yan? Hindi na utang. Libre. For as long as mag-qualify sila sa mga requirements namin, makakatanggap sila niyan. Okay. Laking bagay yun. Pag-grant, wala ka nang iisiping babayarin. Pero yung requirements sa Admin Tony, ano po ba yung mga kailangan?
Okay, gaya ng nasabi niya, dadating po ba yan? Maliit? Malaki na? Actually po, pag binigay po namin sa kanila yan, buntis. Hindi po tayo nagbibigay ng baka ng hindi buntis. Kasi po, para pagbigay sa kanila, sa lalong madaling panahon, gagatas na kaagad sila at po pwede na silang kumita. May production na agad. Yes. Ang ano po ang requirements natin, ano? Una po, no, kung meron ang isang farmer natin, merong sakahang lupa at interesado siya talagang mag-dairy farming, ang kailangan lang diyang gawin ay sumulat siya sa amin, magpadala siya ng letter of intent. Pag na-receive po namin yan, agad-agad pupunta ang ating mga kawani sa kanyang sinasakang lupa upang tignan, i-evaluate yan kung angkop ba for dairy farming yan. Katulad yung lupa niyan, may tubig ba yan, may pataniman ba yan. Kapag po yan ay nakita namin sa evaluation namin is angkop para sa dairy farming, sisimulan na po natin ng pag-uusap at pagtuturo dun sa ating mga kababayan kung paano mga gagawin nila. So, tuturuan sila magtanim kung saan sila kukuha ng pakain, tutulungan sila magtayo ng kanilang bahay para sa kanilang alagang hayop. Ano? Pero yan po ang contribution nila, yung bahay ng alagang hayop. Yung barn, yun ba yun, Admin Tony? Barn, Ano no? po? Yung barn, yung Yes, sisilungan, no? Yung nakita niyong bahay kanina nung alagang hayop ni Ma'am Gina, ganun lang po kasimple yun. Simple lang yun, ha? Okay. Shed lang yun, no? Yes. Pag sa evaluation po namin at validation namin, nakita namin na ayos na yung bahay, naiprepara na yung lupa para sa pananim, para sa pakain, at nakapag-training na po ang ating interesadong farmers, diyan na po, ibibigay na po sa kanila, depende sa laki ng lupa nila. Kung 1 hectare po yan, po pwede po silang mabigyan hanggang sa limang ulo ng baka, dairy cattle. Kung kambing naman po, hanggang sa 20 hanggang 20 to 25 heads, pwede po silang mabigyan. Oo. Singit ko lang, partner, no? Ang ganda kasi madali lang pala, no? Pero, Admin Tony, ano ba yung turnaround time nito? Once they apply letter of intent, gaano katagal yung tinatagal bago, assuming everything na-comply, gaano katagal bago niya matanggap yung kanyang mga aalagaan? Okay. Yung pagpapadala ng letter of intent, pagpeprepara, so yan po ay mas madali lang po i-comply yan. Ang medyo nagpapabagal lang po sa atin ngayon sa gobyerno para mai-disperse yan, yung pagdating ng ating mga ini-import na dairy cattle. No? As soon as tapos na lahat yung requirements at nandyan na yan, mabilis po, i-disperse ka agad yung mga alagang hayop na yan. Habang inaantay naman po yung mga imported, meron naman po tayong nakukuhanan pa rin ng mga island-born na. Anak po ito ng mga in-import natin. Ano? F2, mga F2. Yung parang second generation. F1, F2. F1, F2. Opo. Bibilin po ng gobyerno yan, ng National Dairy Authority, upang ipamigay dun sa mga susunod pang mga interesado nating mga kababayan. Ayun. Okay. Kumustahin mo naman, partner, yung production ng milk ngayon. Kumusta naman ang production ng milk natin ngayon, Admin Tony? Gaano kalaki? Ano? Naku, mukhang magandang ibabalita ni Admin Tony sa atin. Actually, no, sa mahabang panahon po talaga na naging mahina talaga ang produksyon ng gatas sa Pilipinas, no? Sa mahabang panahon, 1% lang ang ating milk sufficiency. Ano po ibig sabihin niya? 99% of everything that you see in the market, groceries, supermarkets, imported. Yes. So, ganon kahina ang ating milk production noong mga unang panahon. Subalit ngayon po, no, noong 2023 po, naaalala ko, base po sa aming datos, ang milk production po natin noon ay nasa 27 or 29 million liters lang. Pero ang pangangailangan natin sa Pilipinas ay dapat ay nasa 1.9 billion liters. Wow. Pero malaki yun. As of now ngayon po, no, actually last year 2025, yung 27 million liters na yan, umangat na po yan sa 43 million liters. At dumoble. Nakapagtala po yan ng 2.2%. Increase. Sa pang panahon 1%, 2.2%. At sa huling datos po ng PSA sa first quarter ng 2026, as of now meron na po tayong 11.7 liters kumpara po sa nakaraan na 11 million liters lang. So kumpara sa nakaraang taon sa parehong panahon,
mas mataas ang na-produce natin ngayong 2026. Admin Tony, ito, follow-up ko lang, partner, no? Kumbaga sa history natin ng industriya ng gatas, ano yung pinakamalaking porsyento na naabot natin sa sufficiency level? Ito po, actually, itong 2025, So, kayo? 2.2%. Wow. Yes po, actually. Mahabang panahon po yan. No? So ito talaga yung pinaka-highest in history. Yes, ngayon lang po natin natawid ang 2%. Wow. Pero 2025. So, okay, sabi mo nga marami pa tayong pangangailangan, no? Ano naman ang target ba natin? At least siguro by 2028, ilang liters ba ang target nating gustong ma-produce, admin? So actually for 2026 ang target na sinet po namin ay dapat maiangat natin to sa 3% milk sufficiency. So that would translate to about 53 million liters from 43 million na pagtagumpayan natin ngayong 2025, no? Pero for 2028 ang pinangako po natin sa mahal nating presidente ay dapat po 5% na ang milk sufficiency ng bansa. That would translate to about 80 million liters. 80 million. So kami po 80 million. Kami po ay positive na maaabot yan dahil ngayong 2026, 2025 nasa 2.2. Ngayon 2026, hopefully maabot natin ng 3%. By 2027, 4%. By 2028, 5%. pagkatapos po natin, 5% po yan. So yung kami po ay trajectory. Yes. So total naman Admin Larry and Admin Tony, yung trajectory ay pataas, looking positive naman tayo given kung ano man yung mga programa na ginagawa nyo, it seems it's effective, di ba? Yes, nadoble nga. Yes, nadoble siya. So medyo go ahead po Admin Tony. Ma'am Karen, yung 2.2% na yan ay napagtagumpayan ng mga dairy farmers yan nang wala pang animal importation. Yan po ay just maximize the efficiency of what we have on the ground. So kung ilan lang yung dairy herd natin, yan po ang nagparami ng ating gatas dahil po sa ating mga masisipag at matatagang mga dairy farmers. Ayun. Lalo pa kung meron na yung mga imported na breeds, no? Tama. So, Tama po yun. Admin Tony, let's talk about yung PL 480. Kasi nabanggit din po ng ating agripreneur na si Miss Chavez. Sabi niya po, nabigyan siya 4 na imported animals dito po under the PL 480. Ano po ba itong PL 480 at ano po yung mga kailangan pong kondisyones para makakakuha po ng ganitong benepisyo yung ating mga dairy farmers? Ma'am Karen, yung PL 480 na yan is a foreign funded program, no? Yan po ay US funded program ng US Department of Agriculture. Okay. So yung pondong binahagi sa atin, pinahiram sa atin ng US, no, para dyan sa PL 480, ang layunin po niyan ay palakasin ang ating herd build-up, no? Magkaroon tayo, palakasin yung programa natin pagdating sa herd build-up. Kaya yung pera na yan, na binigay sa atin, about 1.5 million, yan po ay multi-year project po yan. Ipinambili po yan ng mga alagang hayop, kalabaw, baka at kambing, kasama natin ng PCC dyan. So yung mga binili na yan, under sa PL 480 na yan po ay yung dinisperse natin sa ating mga magsasaka. Kasama po sila Ma'am Chavez dyan na nakatanggap. Pero nung panahon na yan, loan pa po. Dahil sabi ko, pero ngayon kasi lahat ng animal dispersal po ng gobyerno ngayon, wala na pong loan. Dahil po sa bagong batas, lahat po grant na. Ibibigay na po ito ng libre. Basta meron po lang kailangan lang masatisfy yung mga requirements. Yes. Pero meron po kaming isang malupit na kondisyon. Malupit. Sige nga, ano ba yung malupit na? Pampatense naman to si Admin. Maganda na biglang may malupit. Ang malupit po namin kondisyon dyan is, ang kailangan lang po namin, umasenso sila. Ay, wow. Wala kaming okay. Yun lang po, umasenso lang po sila dapat dun sa ibibigay nating mga alagang dairy animals. Okay. So, hindi lang pakikinabangan ng gusto yan, babawiin natin. Dapat pakinabangan nila. Tama. Kailangan maging successful, kundi babawiin on record yan. Sinabi ni Admin Tony. Yes. Kailangan po maging successful. So the pressure is on. Ayan. Siguro, bago natin muna bitawan si Admin Tony, before the commercial break, gusto ko lang tanungin kung what does it take to be a dairy farmer
kahit sino ba pwedeng maging dairy farmer? Ano ba yung kailangan na qualities, characteristic ng isa nating dairy farmer para maging successful siya, Admin Tony? Well, aside from yung mga technical requirements natin na kailangan meron siyang sinasakan lupa, may bahay siya, may patanim siya, ang alam niyo po, ang dairy farming is a passion. So, it's a passion. Kahit anong tulong ang ibigay ng gobyerno sa ating mga kababayan, kung wala ang puso niya sa dairy farming, hindi rin siya aasenso. So, kahit ano namang profesyon, maging abogado ka, maging doktor ka, maging engineer ka, hindi lahat ng abogado successful. Hindi lahat ng doktor successful. Kung wala sa puso mo yung profesyon mo, hindi ka rin aasenso. So, dairy farming is really a passion. So, Hindi naman kailangan umiinom ng gatas, Admin. Siyempre kailangan. Kailangan, siyempre. Kailangan umiinom ng gatas. Support your product. o, diba? Yes. Sige, mag-commercial break muna po tayo. Admin Tony, Admin Larry, and of course Sir Ian. Pag-uusapan pa rin po natin na ang napakaganda pong kwento ng ating mga agripreneurs at yung mga naging success stories na ating mga Pinoy dairy farmers. Sa ating pagbabalik, ang ating oras, 11:04. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Ang palay procurement ay isa sa pinakamahalagang activity ng National Food Authority upang masiguro na meron tayong buffer stock at may mahuhugot sa panahon ng kalamidad at emergencies. Binibili natin ang palay mula sa 17 hanggang 30 pesos kada kilo mula sa magsasaka upang masiguro na meron silang magandang kita sa kanilang pinagpaguran. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number one ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan.
Fabcon. Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful! Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa Special Kapag ikaw ay under detention, hindi ka nakasama, hindi ka pwedeng magtrabaho. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Usapang Agri. At nagbabalik po ang ating programa. Ito po ang Masaganang Pinas live dito po sa DZRH Radio, DZRH News Television. Admin Larry, pinag-uusapan po natin ang paggagatas. Yes. O, di ba? Gatasan mo ang lahat ng mga baka para yumaman ka. Kambing At karabaw. O, di ba? So dito naman po sa studio kasama natin ngayon si Sir Ian Caro Agbayani. Siya ang Information Officer 4 ng National Dairy Authority. And of course, via Zoom kasama pa rin po natin si Admin Tony ng National Dairy Authority. Siguro, let's pick up from where we left off kanina siguro. One question muna ihabol ko kay Admin Tony. Gano'n na po ba pala, Admin Tony, kadami yung mga dairy farmers natin ayon sa inyong datos? Well, Karen, medyo malaki-laki na rin ang naabot ng programa ng ating ng Department of Agriculture, lalo na ng National Dairy Authority. Right now, meron tayong mga 1,455 dairy entities, no? Wow. Halo-halo na yan. Meron diyang 388 na primary cooperatives, 6 dyan, secondary cooperatives, yung mga federation. Meron tayong 190 na mga state college and universities, LGUs, NGOs, at meron tayong 942 farms with about 2,294 farmers with animal holdings. At nakaabot na rin tayo sa halos sa 69 provinces and 472 municipalities. Actually, Admin Larry and Ma'am Karen, everybody now wants to be in dairy. Wow. Now, everybody now wants to engage. Ang ating mga mayors, governors, congressmen, lahat po sila nakikipag-ugnayan sa National Dairy Authority ngayon dahil gusto nilang makarating din yung programa ng NDA sa kanilang mga kababayan pagdating sa paggagatas. Ay nako, samantalahin natin yan, Admin Tony, habang ang kanilang interest ay nandyan. Yes, oo, tama. So thank you for that, Admin Tony. Siguro dahil nabanggit nyo nga, Admin Tony, napakarami na po everybody's interested to get into dairy farming. Tanungin natin si Sir Ian naman na kung ano yung mga programa, because I'm sure kung napakarami ng interesado, dapat maglatag na ng programa ang NDA para sa mga interesadong pumasok sa paggagatas. Go ahead, Sir Ian. Tama po yun, no, Miss Karen. Ngayon po kami sa NDA, nagagawa na rin po kami dun sa mga prospective na gusto pumasok sa dairy ng mga trainings. So, ang aming mga regional offices po ay pumupunta, ginagather po namin yung mga farmers na interesado sa isang lugar at doon po ay may resource speaker from NDA at binabahagi po niya kung paano po ba mag-umpisa dito sa dairy farming. Minsan po ay si Admin Tony rin po ang magsasalita. Siya po. Ginagather po namin yung mga magsasaka doon sa isang area sa pakikipagtulungan sa LGU. So sa ganung paraan po namin sila pinaghahanda, no? Parang meron po kaming orientation kung paano po ba. Ngayon po pag sila po ay naging ganap na talaga ng mga beneficiaries, meron po silang modules na kailangan kompletuhin. Mga 6 po itong modules na para masabi natin na handa na po sila sa pagdadairy. Okay. 6 na modules, pero gaano katagal naman makompleto yun?
Mabilis lang po yun, lalo na po kung tuloy-tuloy po, admin. Okay. So 6 modules at pag nag-graduate na, papasok na po sila. Ano po yung mga pwede nilang pasuking mga programa na, of course, parang yung kay Ma'am Gemma Chavez, may kumuha siya ng loan before, pero ngayon grant na di umano. Sabi ni Admin Tony, pwede ng grant yung heads of cows or kung ano man po yung live animals na gusto po nila. Pero for starter pack, ano po ba yung pinakauna dapat na gawin ng mga aspiring dairy farmers o yung mga gusto na talagang pumasok, eto na, mag-start na kami ngayon na? Ang unang-una po dyan ay kailangan handa sila sa pagkain. So, forage preparation po. Kami po sa NDA, ideally, sinasabi po namin dito sa mga dairy farmers, mga at least 6 months worth ng pagkain. Okay. So, yun po ang una nilang gagawin. May specific requirement like Napier grass or anong klaseng pakain ito? Ano po, depende po sa area po nila, Admin Larry. Pero generally po, forage and corn silage. Corn. Ito po ang mga top na feed ingredients na kinakain. Pero 6 months, ha? Opo. Medyo marami. Marami-rami. Crop rotation, ika nga, relay yung pagtatanim. Opo. Para buwan-buwan mag-harvest man, may kasunod. Opo. At mabilis lang po yun dahil medyo malakas po kumain ng mga baka dahil sila milking. Kaya malaki po ang kanilang food requirements. Okay. Yun ang starter pack mo. Starter pack. Ay, alam ko na. Thank you, Sir Ian. Okay. May mga nababanggit na tinatawag na stock farms. Ayun. Ano naman po ito, Sir Ian? Can you please explain? At why is it important? Ba't po kailangan to? Actually, ito pong stock farms, si Admin Tony po ang magaling mag-explain dito. Pero dahil lagi ko na po siyang nakakasama, ay siguro kaya ko na rin pong i-explain. Okay, nakikinig siya, no? Admin Tony, Gagalingan mo, Gagalingan ko po, sir. So, itong mga stock farms po, ito ang mga farms ng NDA, managed and operated by the government. Ang programa po kasi dati, pag-import, itong mga import ay dinediretso sa ating mga local farmers. Ang sabi nga po ni Admin Tony dito, para nating binibigyan ng sports car yung mga bago pa lang nagmamaneho. Okay. So, ang tendency nila, siguro hindi nila mapapakain ng maayos, hindi ma-achieve nung baka yung full potential niya, hindi siya naalagaan ng maayos, hindi siya nagbi-milk na maayos. So, dito po sa stock farm, lahat ng imported na hayop, dito po muna. At NDA po ang magpapatakbo dito. Okay. So, gaano katagal naman ang imported na baka mag-i-stay dyan? Matagal po sila dito, Admin Larry. No? Yung anak po ng mga to, kasi itong mga imported po, no? So sila yung F1. Yung mga magiging anak po nito ay papasok po sa mga multiplier farms. So second layer na. Second layer na po. Okay. Yan po ang pangalawang farms. Etong mga multiplier farms naman po, with partnership with the private sector at iba pa pong mga entities, dito sila paparamihin. Kasi kumbaga po, island born na sila. Kasi second generation At na sila. sabi nyo nga, 80% ng mga lalabas sa stock farm, babae. Yes po. Okay, dahil so sa sa second level, Nadedetect yun? may teknolohiya. Ang galing Mami-explain naman. niya. Meron po. Okay. Pagkatapos po nun, pagdating nila dun sa multiplier farms, yung mga anak po nun, yun na ang i-distribute sa ating mga local dairy farmers. So yung tinatawag niyong F1 ay mag-stay Apo, siya po yung original sa stock mga farms. stock farm. Bakit F1, F2 yung tawag? Filial Generation 1. Ayun kasi para sa hindi manggagatas na katulad ko, pero umiinom ng gatas. Ayan. Filial, 1 and then... First generation, second generation. Lang ibig sabihin mo. Ayun lang third generation. So, sa third generation, yun na po yung papamahagi. Yun na po, acclimatize na talaga po yun. Okay. Pilipinong-Pilipino na po yan. Alam mo yung sinasabi niya kanina nga, dati na dinidiretso nila sa magsasaka agad. Parang sports car. Ito kasi maganda yung stock farm, no, na na-acclimatize niya, sinasabi niya. At yung mga susunod pa nun, parang sanay na sa Pilipinas. No? Okay. Ako kung akong bibigyan, ayoko nga ng dumating na imported. Medyo kakabahan ka. Mamamatay pa yan. Correct. Pero kung kinuha mo, F1, F2 na. So yun yung dapat mo rin tanong, F1 ba to? F2? Mukhang expert na no? So ilan po yung mga stock farms natin ngayon, Sir Ian? Currently po, meron po tayong 5 na stock farms. Yung isa po ay sa General Tino. Meron din sa Ubay, Bohol. Tas 3 po ay nasa Mindanao. Sa Agusan and sa Carmen at sa Bukidnon. Ilan po ang laman
ng kada stock farm? Medyo marami-rami na rin, no? Apo. Sige, umpisahan ko po siguro sa General Tino. Kasi ito ang first na stock farm ng NDA. At ito po ang una rin namin sa Luzon. So, dito po meron ng 80 na dairy animals. 80. Dami. Apo, 80 na cattle, no? At nag-uumpisa na rin po sila magbenta ng gatas sa mga local processors, sa mga cooperatives. And ito po yung magiging pinaka-hub po natin ng breeding para sa buong Luzon. Yun po. Ang next naman po yung sa Ubay, sa Bohol. Isa po ito sa pinakamalaki. Meron po itong 120 naman. Lagpas 120 nga po na mga dairy cattle. At ito naman po ay para sa Visayas. Atong ating magiging parang pinaka-breeding station. Ang next po nito ay yung sa Prosperidad po, sa Agusan. I think ito po mas malaki. I think meron po itong 150 na capacity. Mas marami. Opo. And ito na po, ngayon din po, operating na siya. Nakapagbenta na po sila ng gatas sa mga cooperatives. Para ito naman pong major breeding natin sa Caraga Station. Yung dalawa po, may mga works pa, may mga ongoing works like sa Carmen Cotabato and sa Malaybalay Bukidnon. Pero malapit-lapit na po ay ma-operationalize na rin po itong dalawa. Singit ko lang quickly kasi sila ay stock farm, yung multiplier farm. Ilan naman ang population ng multiplier farm? Kung gusto niyang maging multiplier farm, gaano kalaki, gaano karami dapat population niya? Yung sa multiplier farm po, Admin Larry, wala naman po siyang parang specific number of heads na kailangan. Siguro po yung capacity lang po niya to operate. So kung kaya po nung isang multiplier farm na mag-start at 150 heads, maganda po. Pero kung kaya na rin mas marami, ay mas maganda rin naman po. So, sige, singit ko lang baka makalimutan ko. Admin Tony, meron ba tayong target ng number of heads to be dispersed every year para maparami pa natin tong dairy production? Wala kang mic, Admin yung Tony? mic, Admin Tony. Ayan. Take 2. Yeah. Ayun. Bawat area po natin meron tayong target pero ngayon kasi is nakadepende tayo doon sa availability ng mga dairy animals natin. But one thing is definite, itong 2026 by August, meron kaming dadating na mga about 790 heads from our 2025 budget. Galing Australia yan. And from our 2026 budget, about 800 heads dadating din sa 2027 naman. 700, okay, early 800. part of 2027. So that's about 1,500 heads na ang posibleng dumating sa 2027. Now, because of this new law, yung Republic Act 12308, wherein pwede kaming mabigyan ng malaking pondo yung ANSEF. Ang plano po ng NDA dyan ay mag-import ng one shipload. It's about 2,500 heads of pregnant heifers. So napakaraming dairy animals yan. So yan po muna ang mga i-disperse natin. Pero ang iba dyan, papasok sa stock farms. Okay. Kung saan po sila sinabi ni Ian, ma-acclimatize muna sila hanggang sa magkaroon na sila ng mga island-born at yun ang mga i-disperse. So, depende ito, Admin Tony, sa mga dating sa ng ating availability. mga stocks natin, pero marami na to, 700 plus 800, 1.5. Kung every year nanganganak ito, mapaparami. Yes. Konting ano bang breed nitong mga baka na to na darating? Ito ba'y proven na mga breeds or crossbreeds ba ito? Ano bang mga klaseng breed ito? Yes, Admin Larry, partner. Ang ini-import natin is Holstein Jersey. Okay. It is a crossbreed, ng Holstein at saka ng Jersey. Okay. Sa ating experience, akma sa atin ang breed na to, itong crossbreed na Holstein Jersey, dahil yung Holstein na yan, malakas gumatas yan. Mas malakas gumatas yan kaysa sa pure Jersey. Now, kung Jersey naman na pure at tama lang yung size niya para sa dami ng pakain natin nga mabibigay. So, mas maganda para sa atin na crossbreed ang ini-import natin na Holstein tsaka Jersey. Oo. So, hindi tayo nag-i-import ng pure Jersey, hindi pure Holstein. Crossbreed. So, ito yung mga pang klima na natin, Admin, Tropical, pang tropical na.
Yung hindi masyadong mahihirapan sa init ng panahon natin dito. Kasi alam mo yung mga dairy animals ito, lalo na yung mga baka na to, sanay yan sa malamig eh. Doon sila malakas gumatas eh. Dadali mo sa mainit, pinagpapawisan, Correct. napapagod, nai-stress, bumababa ka na. Pero ito, at least maganda yung breed na papapasok. Ayun, thank you po Admin Tony for that. Pero balikan ko lang ulit yung stock farms kasi nabanggit ni Admin Tony kanina, marami palang paparating ano. So ilan din yun, nagmath ka Admin na. Ang bilis mo, hindi ka kailangan gumamit ng calculator. Inggit ako sa'yo. Ayan, ang bilis magkwenta. Si Sir Ian, tanongin ko lang kasi yung mga stock farms natin, aside from co-ops, nakakatulong din, tama ba, sa mga nutritional programs ng ating mga local government units and ng DepEd. Can they supply yung demand naman para sa mga ganitong programa? Yes po, Miss Karen, no? Ang ating mga stock farms po, kagaya na nabanggit ko kanina, nagsa-start na rin po sila magbenta ng kanilang gatas sa mga local processors. At itong mga local processors po, itong mga local cooperatives, ay sila rin naman po yung pagbibilhan para sa school-based feeding program ng DepEd. Kaya nakakatulong din po ang stock farms, lalo na po dahil NDA ang nagmamanage nito, ng mga stock farms na to. So, yung volume po of production ay mas malaki ang scale of operations kesa po sa mga smallholders. So, nakakatulong po ang gatas ng mga stock farms. Para makatulong din sa nutrisyon ng mga kabataan, yung mga pupils. Oo, di ba lagi sa study ng FAO, yung stunting sa Pilipinas masyadong prominent, no? Ay, kayo ang pag-asa, no? Painumin ng gatas ang mga kabataan. Pag-asa, ayan. Pero nabanggit mo, Admin Larry, kanina, yung crossbreed na, yung mini-mention din ni Admin Tony, Holstein and Jersey. Ayun. So, akma pala sila dito sa weather natin, climate natin. Pero yun nga, ano ba yung challenge naman? Kasi mainit na dito pero lalong umiinit dahil sa climate change. Magiging detrimental kaya to sa mga baka? Sino bang gustong sumagot? Si Sir Ian na lang siguro muna. Opo, totoo po yun. Nag-experience sa mga baka ng heat stress kapag sobrang init. Gaya nga po nung sabi ni Admin Larry kanina, baka nasa snow pa sila. Sanay sa lamig tapos biglang darating sila sa Pilipinas. Kaya hindi po meron kaming mga mitigation strategies dyan. Ginagamitan po sila ng fans. At ito po ay misting. May mist po na lumalabas dun sa mga fans. Para kahit papaano po ay maano naman sila. Ma-refresh at promesko naman po ang kanilang pakiramdam. Parang mas masarap tumira sa stock farm. Parang mas malamig doon na. May mister. Hindi magdadry ang skin mo. Pero bago natin si Ian, siguro ang tanong ko lang, 'di ba? Kunwari nagka-interest na si magsasaka na mag-alaga ng cow na pagagatasan niya. Ano naman yung mga support ng NDA sa kanya? Kasi syempre pag kailangan mabuntis yung baka, kailangan may suporta siya. Ano yung mga suporta na yon para at least maging successful siya? Marami po, Admin Larry, umpisahan po natin doon sa pagbubuntis niya. Meron po kami mga AI technician pinupuntahan po yung aming mga dairy farms. Andyan po ang aming mga veterinary services. So pag may mga sakit yung mga baka nila, ay pinupuntahan po ito ng aming mga vet. Then, andyan din po yung continuous na pagbibigay ng NDA ng inputs kagaya ng mga seeds. Nung pakain. Nung pakain po, So, from yung animal health po hanggang dun sa nutrition ng mga alaga, lahat po yan ang ina-assist ng NDA. At idagdag ko na rin po yung trainings. Tuloy-tuloy po yung trainings. Naghahanap po kami ng mga bagong trainings na may ipapasa po natin sa ating mga smallhold dairy farmers. And isa pa, Admin. Talagang kaunti na lang ang reason para mag-fail. Parang nandun na lahat ang libre baka, libre assistance, libre bakuna, artificial insemination. I mean, yan po ang kagandahan programa. Ganun po siya dinesign ni Admin Tony. Actually, yung mga farmers po namin, kahit wala po silang appointment, basta pumunta sila sa office, haharapin po sila ni Admin Tony. Then every month po, meron kami ang tawag namin Moments, Kwentuhang Dairy. Moments. Moments. Doon po,
yung mga stakeholders na ginagather po namin. Tapos pinapakinggan po talaga kung ano yung mga concern nila. Okay. Talaga hands-on. Huntahan na may kabuluhan. Muntahan. May movements. Muntahan Movements. Ayun, ang galing. Okay, so siguro wala na kasi tayong oras. Singin na natin siguro ng mga final words, mga paalala, mga gusto nyo pong i-stress sa ating mga dairy farmers at sa mga gusto po. Kasi malamang narinig na po nila yung mga advantages, benefits. Unahin po muna natin siguro si Sir Ian. Go ahead, sir. Una po, salamat po Miss Karen, Admin Larry, sa pag-invite sa amin dito sa Masaganang Pinas para makapagkwentuhan po tayo tungkol sa dairy. Sa akin po ay uminom ng gatas kasi yun po ang mag-aano talaga ng consumption, ang magpapalakas ng consumption. Ito po ay para sa lahat ng edad, di lang ito sa pangbata. At suportahan din po natin ang ating local dairy industry. Ayun lang po, maraming salamat po. Si Admin Tony naman, any words, partner? Yeah, partner Admin Larry, and Ma'am Karen, maraming salamat din sa pag-imbita nyo sa amin dito sa inyong programa at sa ating mga kababayan, sa ating mga local dairy farmers. Andito po ang NDA. Ang NDA po ay tumutulong para sa gatas. Kaya huwag ka nang mangamba. May NDA. So nandito po kami para sa inyo. Nice. Yun lang po, maraming salamat. Parang panatag ako doon nung narinig ko yun. Iba talaga pag si Admin Tony yung nagsasabi. Basta sa usaping gatas. Kay Admin Tony tayo. Thank you, Admin Tony. Thank you, Admin Tony. Thank you, Ma'am Karen and Admin Larry, ha? Thank you po, sir. Alam mo talaga naman, napakasarap ang gatas. At napaka-nutritious niyan. Suportahan natin ang ating local industry ng mga maggagatas. Alright, magpapaalam muna tayo. Pero bago yan, meron pa pala tayong mga paalala sa ating pagbabalik. Huwag po kayo nga alis dyan. Halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Ang pagsasaayos at pagpapatayo ng mga bagong pasilidad katulad ng warehouses at mga rice processing facilities ay isa sa pinakamahalagang programa ng National Food upang matiyak ang kalidad ng ating mga buffer stock. Pangalawa, upang matiyak na hindi ito apektado ng anumang sakuna. Pangatlo, ay upang matiyak na mas maayos at maganda ang ating serbisyo sa ating mga kababayan. Patuloy ang ating modernisasyon tungo sa makabagong Pilipinas. Tips para maiwasan ang pagkakaroon ng kuto at lisa. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa medico.ph, iwasang manghiram ng mga gamit ng ibang tao gaya ng suklay, ipit at sombrero. Mainam na regular na i-check ang iyong anit at buhok upang makasigurong hindi ka nahawa ng lisa o kuto. Sakali namang ikaw ay may kasama sa bahay na mayroon nito, huwag tumabi sa kanya sa pagtulog. Pero kung ikaw ay tuluyan ng nahawa ng kuto o lisa, ay panatilihin ang pagsusuklay sa iisang lugar at malayo sa ibang tao. Huwag kalimutang palaging pagpagin ang inyong hinihigaang kama at unan. At mainam din ang paggamit ng shampoo na may mabisang panlaban sa kuto at lisa. Gayon din ang pagsusuyod at ang paglalagay ng coconut o olive oil. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulog. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Rendeng bigas ay meron na. Presto, the best. Iba ang saya. Rendeng bigas ay meron na. Para sa pamilyang
talaga. Benteng Bigas. At narito na po ang ating Benteng Bigas update. Mabibili ng Benteng Bigas sa maraming parte ng bansa at patuloy pa itong pinalalawig. Tuwing Sabado, i-anunsyo namin dito sa ating programa kung saan eksakto nakapwesto at gayon din ang mismong schedule ng bentahan ng P20 Rice. Narito na po mula Lunes hanggang Biyernes ang schedule sa mga sumusunod. Bantay GID Zone 2 sa Bantay Ilocos Sur, San Juana GID 2, Oribiz Tondo sa San Juan La Union, Rosales Warehouse 2 sa Rosales Pangasinan, Triplex Carig Cagayan Valley Road, NFA Compound sa Carig Sur, Tuguegarao City sa Cagayan, Duplex Alakapan, Bangag Magapit Road, Mangutay, Alakapan, Cagayan, Triplex Santiago NFA Compound sa Santiago Tuguegarao Road, Mabini, Santiago City sa Isabela, sa PGC White Triplex Sinabaran Etchage Isabela, San Mateo Duplex Daramuangan, San Mateo Isabela, Rojas GID NFA Compound sa Santiago Tuguegarao Road sa San Pedro Rojas Isabela, GID 2 MGC Boyumbong, MGC Magsaysay Bayumbong o Bayunggong Nueva Vizcaya, dapat Bayumbong to. Bayumbong yun. Oh. Sorry, wrong spelling. GID 1 Cabarugis NFA Compound, Cordon Difun, Madela Aurora Road, San Marcos, Cabarugis, Quirino. At mahalaga ang inyong tulong sa pagpapalawig ng bentahan ng Benteng Bigas at ng iba pang abot kayang produktong pang-agrikultura para sa ating mga kababayan. Pagkakataon nyo ng sumali sa bayanihang ito sa pamamagitan ng pagpapagamit ng inyong permanent o semi-permanent structure para maging kadiwa o Benteng Bigas site. Sa mga detalye, pumunta lamang po sa da.gov.ph. At yan na po ang kabuuan ng ating programa ngayong araw. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Sabado, 10:30 hanggang 11:30 dito lamang po sa DZRH. Makinig, makilahok at makiisa para sa sapat at mayabong na agrikultura. Tayong lahat sama-sama sa isang masaganang Pinas. Bye! Panibagong umaga ang naghihintay sa bawat manggagawang lubos nag-aalay. Ang bayan kasama sa kanilang tagumpay. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Ang palay procurement ay isa sa pinakamahalagang activity ng National Food Authority upang masiguro na meron tayong buffer stock at may mahuhugot sa panahon ng kalamidad at emergencies. Binibili natin ang palay mula 17 hanggang 30 pesos kada kilo mula sa magsasaka upang masiguro na meron silang magandang kita sa kanilang pinagpaguran. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation through capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin